Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 341, Kabanata 341, nagsisimula na ang paghihiganti. Paglabas ni Manuel at ng iba pa sa hotel, nakita nilang napapaligiran ito ng mga tao sa labas. Sa gitna ng karamihan ay ang malungkot na tanawin ni Donald Stern. Oh my God, hindi ba ito ang young master ng Stern family? Patay na ba siya? Hindi lang napilayan si young Master Stern kundi itinapon din mula sa 24th floor. Grabe! Si young Master Stern ay maaaring nag-provoke ng isang tao, kung hindi siya namatay ng ganito kalungkot. Nagbabago ba ang langit sa River City? Lahat ng nakapaligid sa kanila ay nag-uusap. Bahagyang nasulyapan ni Manuel ang eksena at tinawagan si Sheridan Jules para hilingin sa kanya na lumapit at harapin ang resulta. Pagkatapos nito, pumunta si Manuel sa Central Hospital kasama sina Nancy Maddox, Barden Bard, at Sylvia Warren sa puting Mercedes-Benz G. Habang papunta sa ospital, tumawag si Julia Stewart. Manuel, nakarating na tayo sa River City. Dumating ang boses ni Julia Stewart. Mabuti, pumunta kayo ni Prajna Bates sa Central Hospital para makipagkita sa amin. Sabi ni Manuel at ibinaba ang telepono. Nakatitig siya ng mabuti sa harapan, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Si Donald Stern pa lang ang una at kasisimula pa lang ng paghihiganti. Nang magmaneho si Manuel sa pasukan ng Central Hospital, nakita niyang dumating na sina Julia Stewart at Prajna Bates. Pagkalabas na pagkababa ni Manuel sa sasakyan, sinalubong siya nina Julia Stewart at Prajna Bates. Manuel, tanga, sa wakas nakabalik ka na. Si Julia Stewart ay lumukso sa mga bisig ni Manuel, pinalo ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib. Ang mga luha ng babae ay bumagsak na parang ulan, inilabas ang kanyang dalamhati at sakit sa kanyang puso. Tumayo si Prajna Bates sa likuran nila, pinupunasan ang kanyang mga luha. Niyakap ng mahigpit ni Manuel ang babae at paos na sinabing, Julia, bumalik na ako, ayos lang, magiging maayos din ang lahat. Hindi napigilan ni Julia Stewart ang pag-iyak, ang kanyang mga luha ay nagbabad sa dibdib ni Manuel. Nang kumalma na si Julia Stewart, tumangala si Manuel kay Prajna Bates. Sa pagtingin sa mga sugat sa mukha at katawan ni Prajna Bates, parang nagdurugo ang puso ni Manuel. Pumunta siya sa kanya, marahan siyang niyakap, at bamulong, salamat, Prajna Bates, sa pagprotekta kay Julia. Huwag kang mag-alala, pagagalingan ko lahat ng sugat mo, maging ang mga sugat mo sa mukha. Woo! Woo! Humihikbi si Prajna Bates, tinamaan si Manuel habang umiiyak, ang kulit mo, bakit hindi ka nagpakita noong kailangan ka ni Sister Stewart? Bakit ngayon ka lang bumalik? Hinayaan ni Manuel na ilabas ng babae ang kanyang emosyon, namumula ang mga mata at nangingilid ang luha. Sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren ay nabulunan din, pinunasan ang kanilang mga luha. Mr. Bennett, sa wakas nakabalik ka na. Master, nasa kritikal na kondisyon sina Sir Stewart at Sir Maddox. Master, mangyaring iligtas si Sir Stewart at Sir Maddox. Sa oras na iyon, si Lord Tennant, ang dekano ng Central Hospital, 5 divine doctors na sina Joan Holman, Cyril Clancy, Joseph Hans, at Vernon Steele ay nagmamadaling lumabas. Pinakawalan ni Manuel si Prajna Bates, at sinabing, Prajna Bates, hintayin mo akong pagalingin sina Sir Stewart at Sir Maddox, at pagkatapos ay isasama kita para makapaghiganti. Okay. Malakas na tumango si Prajna Bates. Pagkatapos, pumasok sa ospital si Manuel at ang kanyang partido. Habang papaakyat sa elevator, nagtanong si Manuel, Elder Holman, kumusta na ang kalagayan ni Sir Stewart at Sir Maddox? Sumagot si Joan Holman, Guro, tila nalason sina Sir Stewart at Sir Maddox. Bagamat iniligtas naming apat ang kanilang buhay, hindi namin maalis ang lason. At saka, ngayon lang, muling sumiklab ang lason sa kanilang dalawa, at napakakritikal ng sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Manuel at sinabing, Elder Holman, mabuti ang ginawa mong pagligtas sa buhay nilang dalawa.
Hanggat humihinga pa sila, kaya ko silang ibalik. Napabuntong hininga si Joanne Holman, Guro, hindi na kailangang maging magalang sa amin. Ito lang ang magagawa namin ngayon. Hindi nagtagal, dumating si Manuel at ang iba pa sa isang espesyal na ICU. Sa loob ng ward, 2 hospital bed ang inookupahan nina Howard Stewart at Nick Maddox, na parehong nakahiga sa kama, na itim ang kanilang mga mukha. Agad namang lumapit si Manuel Bennett at kinuha ang palso ng 2 matandang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, binitawan ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Master, anong klaseng lason ang nalasan ng 2 matanda? Nagmamadaling tanong ni Joanne Holman. Sinabi ni Manuel Bennett, ang 2 matandang lalaki ay nilaso ng yin slaughter heart devouring poison. Ang dahilan kung bakit hindi mo ma-detox ang mga ito ay dahil ang lason na ito ay dinalisay gamit ang nakalap na yin slaughter chi. Ang tanging paraan para maalis ang lason ay ang paalisin ang yin slaughter chi sa kanilang katawan. Kaya pala. Tumango si Joanne Holman bilang mapagtanto at muling nagtanong, Guro, matagumpay mo bang ma-detox ang mga ito? Oo naman. Tumango si Manuel Bennett at nagturo, tanggalin ang pangitaas na damit ng 2 matandang lalaki. Sige. Nagmamadaling hinubad nina Joanne Holman at Cyril Clancy sina Howard Stewart at Nick Maddox. Pagkatapos, naglabas si Manuel Bennett ng isang kahon ng mga pilak na karayom, binuksan ito, at pinitik ang kanyang palso. Sa isang iglap. Sarap, sarap, sarap. 18 pilak na karayom ang pumailan lang sa hangin at nagpusada sa itaas. Kaagad pagkatapos, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Ang 18 pilak na karayom ay hinati sa 2 grupo, 9 ang tumusok sa 9 na acupoint sa dibdib ni Howard Stewart habang ang 9 naman ay tumusok sa 9 na acupoint sa dibdib ni Nick Maddox. Sabay-sabay na nag-vibrate ang 18 pilak na karayom matapos itong damapo sa 2 matandang lalaki. Ang bawat pilak na karayom ay naglalabas ng nakasisilaw na ginintoang liwanag, na lubhang kapansin-pansin. Hindi na nagulat ang mga tao sa silid sa galing ni Manuel Bennett sa medisina. Gayunpaman, labis na humanga si Barden Bard. Akala niya noong una ay kaunti lang ang alam ni Manuel Bennett sa mga medikal na kasanayan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga kasanayan ay magiging napakahusay. Habang nanginginig ang mga pilak na karayom, lumutang kasama ang mga tipak ng itim na chi. Gayunpaman, hindi tumigil si Manuel Bennett ngunit itinaas ang kanyang kanang kamay, na bumubuo ng 18 gintong dragon talisman sa himpapawid, pagkatapos ay kaway ng kanyang kamay. Ang 18 golden dragon talismans ay hinati din sa 2 grupo, 9 ang pumasok sa katawan ni Howard Stewart, habang ang 9 naman ay pumasok sa katawan ni Nick Maddox. Sa sandaling pumasok sa kanilang katawan ang 18 gintong dragon talismans. Whoosh, whoosh, whoosh. Mas maraming itim na chi ang inilabas mula sa mga mata, tenga, bibig, ilong, at katawan ni na Howard Stewart at Nick Maddox. Ang buong ward ay halos nababalot ng itim na chi. Nang makita ito, agad na pinagdikit ni Barden Bard ang kanyang mga kamay, tinawag ang kanyang tunay na chi, at binibigkas ang 6 na karakter na mantra. Om Mani Padme Hum. Sa isang iglap. 6 na gininto ang sinaunang Buddhist na karakter, na kumikinang sa gininto ang liwanag, ang lumipad palabas at nagkalat ang lahat ng masasamang chi sa ward. Ang 6-character True Words of Buddhism ay nagtataglay ng dakilang kapangyarihan, karunungan, at habag sa loob ng sansinukob, na may kakayahang palayasin ang lahat ng kasamaan. Bagamat hindi pa malalim ang pagkaunawa ni Barden Bard sa 6 na karakter na mantra, ito ay higit pa sa sapat upang itaboy ang ganitong dami ng masamang chi. Ang eksenang ito ay nagpatulala kay Joanne Holman at sa iba pa. Napalingon ang lahat kay Barden Bard, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Hindi na sila masyadong nagtanong kanina nang makita nila si Barden Bard dahil naging urgent ang sitwasyon. Ngayon lang nila napagtanto na ang batang monghe na ito ay talagang isang mataas na ranggo na practitioner. Barden, magandang trabaho. Ngumiti si Manuel Bennett kay Barden Bard. Ikinaway ni Barden Bard ang kanyang kamay at tumawa, wala lang.
Sa sandaling ang lahat ng masamang chi sa ward ay nagkalat, ang lason sa loob ng katawan ni na Howard Stewart at Nick Maddox ay na-detox, at ang masamang chi ay ganap na naalis. Kabanata 342, Kabanata 342, Dugo para sa dugo. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at binawi ang mga pilak na karayom. Lumipas ang ilang minuto. Ubo-ubo-ubo. Kasabay ng sunod-sunod na pag-ubo, dahan-daang iminulat ni Howard Stewart at Nick Maddox ang kanilang mga mata. Lolo. Nagmamadaling pumunta sina Julia Stewart at Nancy Maddox. Sinabi ni Manuel Bennett kay Laird Tennant, Direktor Tanner, mangyaring ayusin ang isa pang ward para sa akin. Kailangan kong gamutin ang mga pinsala ni Prajna Bates. Walang problema. Tumango si Laird Tennant at inakay sina Manuel Bennett at Prajna Bates sa ward na katabi. Matapos makapasok sa ward, sinabi ni Manuel Bennett, Prajna, habarin mo ang iyong damit, at gagamutin ko ang iyong mga sugat. Kailangan ko bang tanggalin silang lahat? Namula si Prajna Bates at medyo nahihiyang nagtanong. Sinabi ni Manuel Bennett, mayroon kang mga pinsala sa iyong buong katawan, kaya syempre, kailangan mong alisin ang lahat ng ito. Prajna Bates pursed her lips and nodded, well. All right. Pagkatapos, tinanggal ni Prajna Bates ang kanyang pangitaas at pantalon, na naiwan lamang ang kanyang damit na panloob. Sa kanyang mga damit, ang figure ng babae ay mas nakamamanghang, naglalabas ng isang nakamamatay na pang-akit. Sa sandaling ito, si Manuel Bennett ay walang oras upang pahalagahan ang magagandang tanawin sa kanyang harapan, at sa halip ay kinuha ang mga pilak na karayom at sinimulang gamutin ang mga panloob na pinsala ni Prajna. Matapos makumplito ang paggamot sa acupuncture, kinuha ni Manuel Bennett ang ilang mga panggamot na materyales mula sa singsing na imbakan at masiglang pinahid ang mga ito gamit ang dalawang kamay. Sa isang iglap, ang mga gamot na materyales ay naging isang tumpok ng pulbus. Kaagad pagkatapos, pinahiran ni Manuel Bennett ang pulbus sa mga sugat sa mukha at katawan ni Prajna. Hayes! Napabuntong hininga si Prajna Bates sa sakit, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan. Habang hinahawakan ni Manuel Bennett ang mga sugat sa katawan ng babae, malumanay niyang tinanong, masakit ba? Bagamat nangingilid ang luha sa mga mata ni Prajna dahil sa sakit, pilit niyang ipinilig ang ulo, hindi naman. Babae tanga. Bumantong hininga si Manuel Bennett at sinabi, maaaring pagalingin ng pamamaraang ito ang iyong mga panlabas na sugat sa lalong madaling panahon nang hindi nag-iiwan ng mga peklat. Kaya, tiisin mo lang ng kaunti. Sa pananabik, napabulala si Prajna, talaga, kahit isang peklat ay hindi maiiwan. Oo naman. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, hindi lamang mawawala ang mga bagong peklat, kundi pati ang mga luma ay matatanggal din. Kung hindi ka naniniwala, makikita mo ito mamaya. Manamham. Tumango si Prajna Bates, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, 20 minuto ang lumipas. Binawi ni Manuel Bennett ang mga pilak na karayom at sinabing, ilipat mo ang iyong katawan at tingnan kung maayos ang lahat. Ikinabigla ni Prajna ang kanyang mga kamao dahil sa pagtataka, mas mabuti na ang lahat. Ang mga sugat ko sa loob ay gumaling na. Pagkatapos, sinulyapan niya ang kanyang katawan at hinawakan ang kanyang mukha, na lalong namangha, oh my God, wala na ang mga sugat ko sa katawan, at wala na kahit isang peklat. Kuya Manuel, mahal na mahal kita. Dahil doon, tumalon siya kay Manuel Bennett at hinalikan siya sa pisngi. Namula si Manuel Bennett at bahagyang umubo, bilasan mo at magbihis ka at lumabas ka. Pagkasabi noon ay mabilis na tumakbo palabas ng ward si Manuel Bennett. Paft! Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Manuel Bennett, hindi napigilan ni Prajna na matawa. Matapos magpalit at lumabas si Prajna, sabay na pumunta ang dalawa sa katabing ward. Nakita nila sina Howard Stewart at Nick Maddox na nakasandal sa kanilang mga kama, mas maganda ang hitsura. Napabuntong hininga si Howard Stewart, Manuel, iniligtas mo muli ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Manuel, salamat sa pagligtas mo sa akin. Salamat. Tuloy-tuloy din ang pasasalamat ni Nick Maddox sa kanya. Lolo Stewart, Lolo Maddox, lahat tayo ay nasa iisang panig,
kaya hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nakangiting sagot ni Manuel Bennett, at pagkatapos ay nagpatuloy, Lolo Stewart, Lolo Maddox, kailangan mong magpahinga ng ilang araw pa para lubusang gumaling. Tumango si Howard Stewart, nanlamig ang mga mata, si Manuel, Julia at Nancy ang nagkwento sa amin tungkol sa nangyari kagabi sa River City. Nagdilim ang mukha ni Nick Maddox, at galit niyang sinabi, ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern ay karapat-dapat na mamatay, dahil binaliwala nila ang ating mga nakaraang relasyon at inatake nila ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Damn it! Ayaw ko! Sinabi ni Manuel Bennett, Lolo Stewart, Lolo Maddox, pareho kayong magpahinga ng mabuti, ipaubaya sa akin ang lahat. Manuel, anong balak mong gawin? Tanong ni Howard Stewart. Lubos na lipulin ang mga pamilya ng Jordan, Harper, at Stern, pati na rin ang lahat ng pamilyang kaalyado nila. Pagbabayaran ko sila sa dugo. Seryosong wika ni Manuel at saka tumalikod at naglakad palabas ng ward. Hiniling ni Nancy Maddox kay Sylvia Warren na manatili at alagaan ang dalawang matandang lalaki habang siya, sina Julia Stewart, Prajna Bates, at Barden Bard ay sumunod kay Manuel palabas. Pagkalabas ng ospital, binigyan ni Barden ng thumbs up si Manuel at sinabing, Brother Bennett, mas makapangyarihan ang iyong medical skills at spelling kaysa sa master ko. Talagang humanga ako. Manuel, sino itong master? Tanong ni Julia Stewart kay Manuel. Sinabi ni Manuel, hayaan akong formal na ipakilala sa iyo. Ito ang aking kaibigan mula sa pangunahing bansa, ang kanyang pangalan sa Dharma ay Barden. Pagkatapos, ipinakilala ni Manuel sina Julia, Nancy, at Prajna kay Barden. Pagbati sa tatlong hipag. Nakangiting bati ni Barden. Biglang natigilan sina Julia, Nancy, at Prajna, namumula ang kanilang mga mukha. Kinatok ni Manuel ang kalbong ulo ni Barden at naiiritang sinabi, huwag mo silang tawaging basta-basta. Si Julia lang ang aking mapapangasawa, at siya lang ang matatawag mong hipag. Hinaplos ni Barden ang kanyang ulo, na pagtanto, kaya si Miss Maddox at Miss Prajna Bates ay hindi magkapatid. Umubo ng mahina si Julia at tinanong si Manuel, So, Manuel, what's next? Sagot ni Manuel, uuwi muna kami, at pagkabalik ni Lily Tisdale, maghihiganti kami. Okay. Tumango naman si Julia at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Ngunit nang papaalis na sila, nakatanggap si Julia ng tawag sa telepono. Pagkatapos ng tawag ay namutla ang mukha ni Julia sa isang iglap. Mabilis na tanong ni Manuel, Julia, anong nangyari? Nanginginig si Julia at sinabing, kanina lang tumawag si Sonny Tolkien at sinabing, may pumasok sa research building kagabi at nagnakaw ng lihim na race ETA. 25 security guard. At 12 miyembro ng research staff kasama ang team leader na si Luis ang napatay. Nang marinig ang mga salita ni Julia, nagumbok ang mga ugat ni Manuel sa noo, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na may mga tunog na nagbibitak. Huminga siya ng malalim at umungol, punta tayo sa research building. Pagkatapos, umalis silang 5 sa ospital sakay ng 2 kotse, dumiretso sa research building. Matapos ang bilis ng takbo, ilang minuto lang ay nakarating na sila sa building. Nakita nilang nakakulong na ang labas ng gusali, at maraming tao ang nakapaligid dito. Isang grupo ng mga nakaunipormeng lalaki at babae ang nagpapanatili ng kaayusan. Nagmamadaling lumapit ang 5. Sino kayong mga tao? Lumayo kayo. Sigaw ng isang lalaking security guard. Ito ang ating presidente ng East Beauty Pharmaceuticals. Sa puntong ito, tumakbo si Sonny Tolkien palabas ng gusali. Sinuri ng binata ang pagkakakilanlan ni Manuel at pinapasok sila. Nakita nila ang 25 bangkay na natatakpan ng puting tela sa pasukan ng gusali, na may mga mantsa ng dugo sa buong lupa. Siniyasat ni Manuel ang bawat katawan, nalaman na ang mga security guard ay namatay ng malungkot at nawalan na ng sigla. Hindi na nakatiis na tumingin si Julia at ang iba pa. Nagtakip ng ngipin si Manuel at sinabi sa mahinang boses, punta tayo sa Research and Development Room. Sonny, kumusta si Team Leader Luis at ang iba pa?
Habang papunta sa Research and Development Room, nag-aalalang tanong ni Manuel. Malungkot na sinabi ni Sonny, mukhang walang palatandaan ng buhay si Team Leader Luis at ang iba pa. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Manuel, Julia, at Prajna. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Research and Development Room. Ilang naka-uniporming lalaki at babae ang nakabantay sa pintuan, at mas maraming naka-uniporming lalaki at babae ang nasa loob na nagsasagawa ng mga investigasyon at nangongolekta ng ebidensya. Naroon din si Emma Cobb. Nang makita si Manuel, natigilan si Emma. Manuel, paano ka napunta dito? Kabanata 343, Kabanata 343, siguradong babalik siya. Ang team leader na si Luis at ang iba ay mga empleyado ng East Beauty Pharmaceuticals, kaya syempre kailangan nating puntahan sila. Sa pamamagitan nito, direktang naglakad si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa silid ng pananaliksik at pagpapaunlad. Ang silid ay isang ganap na gulo. Si Luis at ang iba pang 11 miyembro ng koponan ay nahulog sa isang pool ng dugo, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Lalo na si Luis, na kahit hanggang sa madapa siya ay mahigpit na nakakuyom ang kamay sa nasirang safe door. Lider ng Team Luis. Nabulunan si Julia Stewart, masakit ang puso niya na halos hindi na siya makahinga. Napabuntong hininga si Emma Cobb habang umaaliw, Miss Stewart, please control your grief. Sisiyasatin natin ito sa lalong madaling panahon at dadalhin ang mga kriminal sa hustisya. Dalhin sila sa hustisya. Ngumisi si Manuel Bennett, napakataas at makapangyarihan ka magsalita. Ngunit dinala mo ba ang mga hayop na iyon mula sa mga pamilya ng Jordan, Harper, at Stern sa hustisya? Galit na sumagot si Emma Cobb, anong saloobin ito? Nais kong arestuhin sila, ngunit hindi ako pinayagan ng isang tao mula sa itaas. Hey! Malamig na tumawa si Manuel Bennett, puno ng mali siya ang boses, alam kong hindi ko kayo maasahan, kaya naman ay padadala ko ang mga hayop na iyon sa impyerno sa sarili kong paraan. Naiwang walang imik si Emma Cobb, pinapadyak ang kanyang mga paa sa galit. Pagkatapos nito, nagmamadaling yumuko si Manuel at maingat na sinuri ang bawat miyembro ng research staff. Sa kasamaang palad, lahat sila ay ganap na patay, na walang kahit isang hininga na natitira sa kanila. Ang puso ni Manuel Bennett ay nabaluktot sa sakit, at ang apoy ng galit ay tila nag-aalab sa loob niya. Manuel, may maliligtas ba sa kanila? Tanong ni Julia Stewart na may malungkot na tono. Napailing na lang si Manuel. Kahit na isang divine doctor, hindi niya kayang buhayin ang ganap na patay na mga tao. Yung 25 security guard at itong research staff members. Hindi man lang sa mga kakayahan niya ngayon. Nadapa si Julia Stewart, muntik nang mahulog. Naluluha rin sina Nancy Maddox, Prajna Bates, at Sonny Tolkien, sa sobrang sakit. Amitabha Buddha. Pinagdikit ni Barden Bard ang kanyang mga palad, puno ng habag ang kanyang mga mata, binibigkas ang mga sutra na parabang binabasbasan ang namatay na kawani ng pananaliksik. Pagkatapos suriin ang unang 11 miyembro ng research staff, pumunta si Manuel Bennett sa safe at tiningnan si Luis. Kahit alam niyang maliit ang mga pagkakataon, ayaw niyang sumuko. Kahit na nangangahulugan ito ng pagliligtas ng isang buhay. Ilang beses na nagsuri si Manuel, at biglang lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. May heartbeat pa rin si team leader Luis, mahina man, pero andyan na. Talaga. May kaunting saya din si Julia Stewart sa kanyang mukha. Oo, talaga. Tumango si Manuel Bennett, inilabas ang mga pilak na karayom, at agad itong ibinigay kay Luis. Dahil si Luis ay malubhang nasugatan at halos hindi na nakabitin sa kanyang buhay. Direktang inilapat ni Manuel ang Heavenly Road 9 needles kay Luis. Matapos isagawa ang pamamaraan, ginamit ni Manuel Bennett ang muscle bone changing hand upang i-reset ang nabasag na gulugad ni Luis. 20+ minutes lang ay dahan-daang iminulat ni Luis ang kanyang mga mata. Lider ng Team Luis. Nang makitang nagising si Luis, agad na natuwa si Julia Stewart at ang iba pa. President Stewart, Mr. Bennett, Assistant Tolkien, dumating kayong lahat. Mahina at masakit na wika ni Luis, I'm sorry.
I couldn't protect the secret formula. Bumantong hininga si Manuel Bennett, leader ng Team Luis, ang mga sekretong formula na ito ay walang halaga kumpara sa iyong buhay. Umaasa ako na sa hinaharap, unahin mo ang iyong sariling buhay kaysa sa anumang bagay. Nang marinig ito, nagpakawala si Luis ng dalawang hanay ng mainit na luha. Mataimtim na tanong ni Manuel Bennett, Team Leader Luis, sino ang pumasok sa gusali at nagnakaw ng mga sekretong formula kagabi? Umiling si Luis, hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko ang pinuno ay isang third young master. Pangatlong young master. Pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata. Sinong third young master? Ito ang surveillance footage mula kagabi. Ibinigay ni Emma Cobb ang kanyang mobile phone kay Manuel Bennett. Salamat. Sinabi ni Manuel Bennett salamat. Humph. Marahan na bumantong hininga si Emma Cobb, napaiwas ng tingin, masama pa rin ang loob sa pagsisigawan ni Manuel Bennett sa kanya ngayon. Pinanood ni Manuel Bennett ang video sa kanyang telepono. Pagkatapos panoorin ang video, ang kanyang mukha ay naging lubhang madilim. Perry Perkins. Naikuyom ng mahigpit ni Manuel ang kanyang mga kamao, at agad na kumulo ang galit at pagpaslang sa kanyang puso. Kaya kasali rin si Perry Perkins. Mabuti, napakahusay. Dahil nagpakita na silang lahat, tapusin natin sila ng sabay-sabay. Tapos ka na bang manood? Ibalik mo sakin phone ko. Inabot ni Emma ang kamay niya kay Manuel. Ibinigay ni Manuel ang telepono kay Emma at sinabing, Miss Cobb, humihingi ako ng paumanhin sa ugali ko sa iyo kanina. At least sa puso ko, matuwid ka pa rin. Parang kailangan kong sabihin mo yan. Inilibot ni Emma Cobb ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Manuel. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga medikal na kawani ang pumasok at dinala si Irving Luther at iba pang tauhan ng pananaliksik. Sinabi ni Julia Stewart, Team Leader Luis, magpahinga ng mabuti sa ospital, at sasagutin ng East Beauty Pharmaceuticals ang lahat ng gastos. Nagpapasalamat na sinabi ni Irving Luther, salamat, Pangulong Stewart. Pagkatapos, umalis si Manuel at ang kanyang grupo sa research building, sumakay sa kotse, at dumiretso sa No. 8 Divine River Garden Villa. Sa daan pabalik sa Divine River Garden. Nakatingin sa labas ng bintana si Julia, nakaramdam ng bigat sa loob. Bumantong hininga si Manuel at sinabing, paumanhin, Julia, hindi ko nailigtas ang iba. It's not your fault. Nagawa mong iligtas ang team leader Luis, which is already a great thing. Iyong mga halimaw ang dapat nating sisihin. Galit na sabi ni Julia, saka nagpatuloy, Manuel, huwag mong pabayaan ang kahit isa sa mga halimaw na iyon. Anuman ang kahihinatnan, tatanggapin ko ang mga ito sa iyo. Okay. Mariing tumanggo si Manuel. Pagdating ng 5 sa villa, nakita nila ang mahigit 20 tao na nagbabantay sa pasukan, na pawang mga tagapag-alaga mula sa pamilya ng Jordan, Harper, at Stern. Bumalik na si Manuel Bennett. Bumalik na rin si Julia Stewart. Bilasan mo at ipaalam mo kay Young Master Jordan. Nang makita si Manuel at ang iba pa, ang mga tagapag-alaga na ito ay sumigaw sa gulat, na naghahanda na tawagan si Silas Jordan. Sila ay sinugo ni Silas at ng iba pa upang maghintay. Mamatay. Galit na umungol si Manuel, pinakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan at inindayog ang kanyang kanang kamay. Swish, swish, swish. Ilang streak ng true chi ang naging matalas na talam, agad na pinutol ang ulo ng 20 higit na tagapag-alaga na ito. Kaagad pagkatapos, nagpakawala si Manuel ng ilang true fires, na sinunog ang mga tagapag-alaga na ito hanggang sa abo. Nang magawa ito, pinangunahan ni Manuel Bennett si Julia at ang iba pa sa villa. Pagkarating sa sala, sinabi ni Manuel Bennett kay Julia, Julia, magpadala ka ng mensahe kay Lily Tisdale, at sabihin sa kanya na hinihintay natin siya dito. Sige. Tumanggo si Julia at nagpadala ng mensahe kay Lily. Pagkatapos, umupo silang lahat sa sofa, tahimik na naghihintay. Hindi nagtagal. Nagsimulang pumasok ang mga tawag sa cellphone ni Manuel, at dali-dali niyang sinagot ang mga ito. Matapos sagutin ang mga tawag, sinabi ni Manuel kina Julia at Nancy Maddox,
Tumawag lang sina Brother Livingston at Mr. Peel para sabihin na nakalabas na lahat ang panganay kong tiyuhin at tiyuhin. Talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa sina Julia at Nancy, inilabas ang kanilang mga telepono at ipinaalam sa kanilang mga ina ang mabuting balita. Huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinabing, ngayong nakalaya na ang aking panganay na tiyuhin at ang iba pa, ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin si Lily. Itinikom ni Progna Bates ang kanyang mga labi, mukhang naguguluhan. Kuya Manuel, sa tingin mo ba ay si Lily ay maaaring? Hindi. Naikuyom ni Manuel ang kanyang mga kamao at determinadong tumitig sa harapan. Talagang babalik siya. Kabanata 344, Kabanata 344, nayanig ang lungsod ng ilog. Nagkatinginan sina Julia Stewart at Progna Bates at huminga ng malalim. Alam na alam nila ang nangyari kagabi. Si Lily Teasdale ay nakipaglaban sa maraming mga master ng mag-isa para sa kanilang kapakanan at kalaunan ay nasugatan, nagduso ng husto sa harap ng kanilang mga mata. Sa kabila ng pag-alam na ang mga posibilidad ay laban sa kaligtasan ng Teasdale, umaasa pa rin sila na siya ay buhay. Lumipas ang segundo ng oras. Hindi namalayan, 1 oras na pala ang lumipas. Para kay Manuel Bennett, Julia Stewart at sa iba pa, ang oras na ito ay walang alinlangan na pahirap. Sa puntong ito, maging si Bennett ay nakaramdam ng pagkabalisa. Sumigaw si Bennett sa kanyang puso, Teasdale, kailangan mong bumalik. Naghintay pa sila ng 10 minuto o higit pa. Biglang may mga yabag mula sa labas. May darating. Excited na bulalas ni Progna Bates. Mabilis na bumangon si Bennett at ang iba pa at sumugod sa pasukan. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang isang dagwang figure na may hawak na kutsilyong may dugong tan, na pasuray-suray sa looban. Teasdale. Mr. Teasdale. Nang makita ang figure na ito, sina Bennett at Julia Stewart, bukod sa iba pa, ay sumigaw sa tuwa at nagmamadaling lumabas ng villa. Ito ay walang iba kundi si Lily Teasdale. Teasdale. Mabilis na pumunta si Bennett upang suportahan si Teasdale. Mr. Bennett. Sa mahinang tawag, nahimatay si Teasdale. Dinala ni Bennett si Teasdale sa isang silid at inilagay sa kama. Sinundan ito ni Julia Stewart at ng iba pa. Agad na inabot ni Bennett ang kanyang kamay at kinuha ang pulso ni Teasdale. Nang makita ang malalalim na sugat kay Teasdale, hindi napigilan nina Julia Stewart at Progna Bates na maiyak muli. Si Teasdale ay nasugatan ng husto dahil pinrotektahan niya sila. Sinaktan sila nito. Pagkaraan ng ilang minuto, binitawan ni Bennett si Teasdale. Bennett, kamusta si Teasdale? Mabilis na tanong ni Julia Stewart. Sinabi ni Bennett, malubha ang mga pinsala ni Teasdale, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Noon lamang nakahinga ng maluwag sina Julia Stewart at Progna Bates. Nang walang pag-aalinlangan, naglabas si Bennett ng mga pilak na karayom at sinimulang gamutin ang mga sugat ni Teasdale. Pagkatapos ng paggamot, ikinonekta ni Bennett ang mga sirang tendon at buto ni Teasdale. Kasunod nito, itinaas ni Bennett ang kanyang mga kamay, patuloy na pinakilos ang kanyang tunay na chi, at ibinuhos ito sa katawan ni Teasdale. Kailangan niyang hindi lamang pagalingin si Teasdale kundi tulungan din siyang makabangon sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, maaaring samahan siya ni Teasdale sa paghihiganti at kahit personal na ipaghiganti ang sarili. Unti-unting lumipas ang oras. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Julia Stewart at ng iba pa, ang mga sugat ni Teasdale ay halatang gumaling sa kahangahangang bilis. Lumipas ang 1 pang oras. Nang ganap na gumaling ang mga sugat ni Teasdale ay tumigil si Bennett sa paglilipat ng kanyang tunay na chi at kinuha ang mga pilak na karayom. Ilang sandali pa. Dahan-daang iminulat ni Teasdale ang kanyang mga mata. Teasdale, gising ka na. Mr. Teasdale, kumusta ang pakiramdam mo? Sabik na tanong nina Julia Stewart at Progna Bates. Umupo ng tuwid si Teasdale at sinabing, hipag, Miss Progna Bates, ayos na ako ngayon. Mabuti yan, mabuti iyon. Sa wakas ay ngumiti sina Julia Stewart at Progna Bates at pinunasan ang kanilang mga luha. Tinapik ni Bennett ang balikat ni Teasdale at sinabing, Teasdale, salamat. Umiling si Teasdale, nanlalamig ang mga mata,
at nagngangalit ang mga ngipin, Mr. Bennet, no need to thank me, I just want revenge now. Huwag kang mag-alala, Kuya Tisdale, sinabi ni Bennet na sa sandaling magising ka, maghihiganti tayo. Tumawa si Bardenbard at mahinang nagsalita. Lily Tisdale looked at Bardenbard in confusion, Mr. Bennet, who is this? Sumagot si Manuel Bennet, siya ay isang kaibigan na nakilala ko sa Main Country. Ang kanyang pangalan sa Dharma ay Bardenbard. Siya ay sasali sa amin mula ngayon. Sinabi ni Bardenbard, Mr. Tisdale, ang iyong paglilinang ay medyo kapantay ng sa akin. Talagang kailangan nating makipagpalitan ng mga payo sa hinaharap. Walang problema. Ngumiti si Lily Tisdale at tumango bilang pagsang-ayon. Lily, I heard from Julia and Prajna that last night was really dangerous. Paano ka nakatakas? Tanong ni Bennet. Napatingin din sina Julia Stewart at Prajna Bates kay Lily Tisdale. Sinabi ni Lily Tisdale, pagkatapos ay escort ang sister-in-law at Miss Prajna Bates kagabi, nagkaroon ako ng madugong labanan sa mga lalaking iyon. Mayroong dalawang matandang daoist sa kanila na nasa antas ng Great Grandmaster. Hindi ko sila matalo, kaya pinili ko ang tamang sandali para makatakas sa kalapit na kabundukan ng River City, at sa ganoong paraan ako nakaiwas sa kanilang pagtugis. Dahil sa pagod at matinding pinsala, nahimatay ako pagkatapos tumakas sa mga bundok. Nakikita ko. Tumango si Bennet bilang pag-unawa, nakahinga ng maluwag, at sinabing, natutuwa akong buhay ka. Pagkatapos, tumingin si Bennet kay Lily Tisdale at nagtanong, Lily, nagsisisi ka bang sumunod sa akin? Walang pinagsisisihan. Umiling si Lily Tisdale, sa sandaling pinili kong sundan ka, napaghandaan ko na ang lahat, kahit nakamatayan ang ibig sabihin nito, hindi ako magsisisi. Magaling kuya. Masiglang tumango si Bennet, at pagkatapos ay sinulyapan ang oras, na nagsasabing, panahon na para ipadala ang mga halimaw na iyon sa impyerno. Dahil doon, kinuha ni Bennet ang kanyang mobile phone at tinawagan si Sheridan Jules. Mabilis na nakonekta ang tawag. Sa sandaling ito ay konektado, dumating ang boses ni Sheridan Jules. Mr. Bennet, ngayon lang ako nakatanggap ng tumpak na impormasyon. Ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern, kasama ang mga pangunahing miyembro ng mga pamilyang kaalyado nila, ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagdiriwang sa villa ng pamilyang Jordan. Kailan tayo dapat umalis? Nagdaraos ng pagdiriwang. Lalong nanlamig ang mga mata ni Bennet, akala ba talaga nila ay nasa bulsa na nila ang mga pamilyang Stewart at Maddox? Mas mabuting magtipon-tipon ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng mga pamilyang ito kaya hindi ko na sila kailangang hanapin isa-isa. Sa pamamagitan nito, ibinigay ni Bennet ang kanyang mga utos. Jules, tipunin ang lahat ng lakas tao mula sa 32 business associations ngayon, at sabay-sabay na pumunta sa villa ng pamilya Jordan. Gayun din, isara ang lahat ng labasan tulad ng River City Airport, mga istasyon ng tren, at iba pa. At huwag hayaang makatakas ang sinuman sa mga pamilyang ito. Oo. Masiglang sagot ni Sheridan Jules. Pagkatapos, tinawag ni Bennet si David Herdman. Leader Herdman, natipon na ba lahat ng martial artists mula sa 19 na martial arts halls? Nakatipon na sila. Very good. Dumating na ang oras. Pangunahan ang lahat ng martial artists at magmadali sa Jordan Family Villa. Oo. Pagkababa ng tawag, iwinagayway ni Bennet ang kanyang kamay, let's go. Kaagad pagkatapos, pinaandar ni Bennet ang isang itim na Maybach business car palabas ng garahe, bitbit si Julia Stewart at ang iba pa, at dumiretso sa villa ng pamilya Jordan. Tulad ng pag-alis ni Bennet at ng iba pa. Pinangunahan nina Sheridan Jules, Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack, ang mga presidente ng 32 business association, ang lahat ng mga piling miyembro ng kanilang mga asosasyon patungo sa villa ng pamilya ng Jordan. Katulad nito, pinangunahan nina David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner, ang mga hallmasters ng 19 na martial arts halls, ang lahat ng kanilang mga elite na miyembro na sumugod patungo sa villa ng pamilya ng Jordan. Sa mismong sandaling ito,
Sa mga pangunahing kalsada ng River City, ang mga hilera ng mga itim na convoy ay nagmamaneho ng maayos at mabilis, na lumilikha ng isang kamangha-manghang tanawin. Ang buong River City ay nasa isang hindi pa naganap na kaguluhan. My goodness, ano bang nangyayari ngayon na ang daming convoy sa kalsada? Saan naman pupunta ang mga convoy na iyon? Mukhang ang mga tao sa mga sasakyan ay mula sa 19 na martial arts hall at sa 32 business association sa River City. Para saan ang mga martial arts hall at business association na nagtitipon ng napakaraming tao? Who knows? Dapat may malaking event na magaganap. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa kalye, at ang ilan sa kanila ay naglabas ng kanilang mga mobile phone para kumuha ng litrato at video. Ngayon, ang River City ay itinadhana na mabalot ng bagyo ng dugo at karahasan. Kabanata 345, Kabanata 345, ipinadala kayong lahat sa impyerno. Kasabay nito, Villa ng pamilya ng Jordan. Ang pasukan ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Sa likod bahay ng Villa, isang pagdiriwang na piging ang ginaganap, puno ng kagalakan at abala sa kaguluhan. Isang grupo ng mga lalaki at babae na may suot na mag-agarang damit at nagpapalabas ng pambihirang ugali ay may hawak na champagne, nag-uusap. Sa sandaling ito, si Seth Jordan, na nakasuot ng pulang suit at nagniningning, ay itinaas ang kanyang baso ng alak na may ngiti. Salamat sa inyong lahat sa pakikipagsanib puwersa sa mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern upang mapabagsak ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Ang aking pangako, pati na rin ang mula kay Mr. Heinrichs at Mr. Sampson, ay isa-isang matutupad. Hanggat sinusunod mo kami, tiyak na aakayin ka namin upang ibahagi ang kaunlaran at kayamanan sa hinaharap. Sa madaling salita, simula ngayon, wala ng mga pamilyang Stewart at Maddox sa River City. Mag-toast tayo sa ating dakilang tagumpay sa pagkakataong ito. Cheers! Itinaas din ng iba ang kanilang mga baso ng alak at walang laman ang kanilang mga baso ng alak. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, itinaas ni Seth Jordan ang kanyang kamay at sinabing, pakiusap, kumain, uminom, at magsaya. Pagkatapos, ang karamihan ay nagsimulang mag-chat sa mga grupo ng 3 o 5. Mr. Jordan, Mr. Harper, at Mr. Stern, simula ngayon, aakyat na kayo sa mga bagong taas, at mangyaring alagaan kaming mabuti sa hinaharap. Oo, hindi magtatagal para ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern ay makakasama sa hanay ng mga nangungunang pamilya sa East Nation. Huwag mo kaming kalimutan sa hinaharap. Nakangiti at nambobola ang ibang may-ari ng pamilya, na nambobola sina Seth Jordan, Massey Harper, at Hannah Stern. Ngumiti si Seth Jordan at sinabing, "Siyempre, hinding-hindi namin kayo makakalimutan." Proud at excited din sina Massey Harper at Hannah Stern. Pagkatapos ng lahat, simula ngayon, mayroon na lamang 3 nangungunang pamilya ang natitira sa River City, na ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern. Ang mga pamilyang Stewart at Maddox ay naging isang bagay ng nakaraan. Hindi kalayuan. Silas Jordan, Jared Harper, Perry Perkins, at iba pa ay magkakasama rin, nag-uusap. Napangiti si Perry Perkins at sinabing, Brother Jordan, Brother Harper, congratulations. Simula ngayon, ang iyong mga pamilya ay hindi lamang mga pangunahing pamilya sa River City, kundi pati na rin ang mga pangunahing pamilya sa South City Province, na katumbas ng aming pamilyang Perkins. Ngumiti si Silas Jordan at ikinaway ang kanyang kamay, na nagsasabing, mayroon pa kaming maliit na agwat sa pagitan namin at ng iyong pamilyang Perkins, kaya kailangan naming patuloy na magtrabaho ng husto. Curious na tanong ni Perry Perkins, by the way, nasaan si Brother Stern? Inayos ni Jared Harper ang salamin niya sabay ngiti, nakahanap na naman ng babae ang lalaking iyon. Lagi kong sinasabi, balang araw, mamamatay siya sa tiyan ng babae. Tumawa si Perry Perkins, papel talaga si Kuya Stern, mas walang pidgel kaysa sa amin. Hahaha. Hagalpak ng tawa ang lahat. Perry Perkins clenches his teeth, sayang lang at wala si Manuel Bennett sa River City, gusto ko talaga siyang patayin ng personal.
Sa pagbanggit kay Manuel Bennett, makikita ang galit sa mga mukha ni na Silas Jordan, Jared Harper, Dion Whale, Shelton Johnston, Maria Harper, at iba pa. Si Silas Jordan ay time na nagsabi, "Brother Perkins, huwag kang mag-alala, hindi na mabubuhay ang taong iyon ng mas matagal. Hanggat nang ahas siyang bumalik sa River City, malapit na ang kanyang kamatayan." Tama na yan. Sinagot ni Jared Harper ang pag-uusap kasama ang dalawang elder ng Mysterious Doctor Sect at 4 na Protector, pati na rin ang 5 Elements Guards ni Brother Perkins. Sa sandaling magpakita siya, siguradong patay na siya. Tiningnan ni Silas Jordan ang lahat at sinabing, upang mapatay siya sa lalong madaling panahon, kailangan nating magpadala ng mas maraming tao upang mag-imbestiga at hanapin ang taong iyon. Malakas na tumanggo ang lahat. May-ari ng pamilya, may nangyaring kakilakilabot. Sa sandaling ito, sumugod ang isang tagapag-alaga, dumiretso sa mukha ni Hannah Stern. Kumunot ang noo ni Hannah Stern, "Calm down, tell me, what happened?" Napalunok ang gwardya at sinabing, "May-ari ng pamilya, natanggap ko lang ang balita na ang pinakamatandang young master ay itinapon sa 24th floor ng Emperor Hotel at nahulog sa kanyang kamatayan." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong audience. Ang lahat ng mga taong naruroon ay lumingon at tumingin, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Lalo na sina Silas Jordan, Jared Harper, at Perry Perkins ay mas natulala, nakatingin sa isa't isa ng hindi makapaniwala, at hindi makapaniwala sa katotohanan ito. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Nanginig si Hannah Stern at napabuntong hininga. Malungkot na sabi ng gwardya, "May-ari ng pamilya, totoo, maraming nakasaksi, patay na talaga ang panganay na young master." Galit na umungol si Hannah Stern, "Sabihin mo sa akin, sinong sampi na tao ang pumatay sa anak ko?" Sumagot ang gwardya, "Parang si Manuel Bennett ang batang iyon." "Ano? Manuel Bennett?" Mariin na ikinuyom ni Hannah Stern ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Kaya ang maliit na hayop na iyon ang pumatay sa aking anak, papatayin ko siya, papatayin ko siya." Malungkot ang mukha ni Seth Jordan at sinabing, "Mr. Sampson, huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ka namin." Mariin ding sinabi ni Massey Harper, "Ang maliit na hayop na ito ay nang ahas na patayin si Chengyo, sisiguraduhin kung hindi siya mamamatay ng mapayapang kamatayan." Ngayong nakabalik na ang batang Manuel Bennett na ito sa River City, madali ng pakitunguhan. Hindi na siya mabubuhay o mamatay ng matanda. Sa oras na ito, dumating sina Neil Lee, Karen Chaplin, at ang 4 na tagapagtanggol. "Tito Stern, huwag kang mag-alala, kanina ko pa gustong patayin ang asong ito. Dahil naglakas loob siyang magpakita, ayusin natin ang luma at bagong sama ng loob." Lumapit si Perry Perkins kasama ang 5 Elements Guards. Paos na sinabi ni Hannah Stern, okay, ipauubaya ko sa inyong lahat." Bago nahulog ang mga salita. Biglaan. Sunod-sunod na hiyawan ang nanggagaling sa labas ng villa. Anong nangyari? Mukhang may nangyaring mali. Tara na at tingnan natin. Inakay ni Seth Jordan ang lahat palabas ng backyard at naglakad patungo sa entrance ng villa. Pagdating nila sa entrance ng villa, biglang napabuntong hininga ang eksenang nasa harapan nila. Sa pasukan ng villa, 12-dosenang mga bangkay ang nakahiga. Lahat sila ay mga gwardya na dinala ng iba't ibang may-ari ng pamilya, at ang kanilang dugo ay nabahira ng pula ng lupa. Ang natitirang daan-daang gwardya ay mukhang takot at nanginginig, nakatingin sa harapan. Nang tumangala si Seth Jordan at ang iba pa, nakita nila ang isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nakatayo sa harapan nila. Nanguna sa kanila ay eksaktong Manuel Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Nakatayo rin sa likuran nila sina Julia Stewart at Nancy Maddox. Ang kutsilyo sa kamay ni Lily, ang dragon pattern Zen stick sa kamay ni Barden, at ang kuna sa kamay ni Progna ay puro dugo, na nakakagulat. Tiningnan ni Manuel Bennett si Seth Jordan at ang iba pa na may walang malasakit na ekspresyon, at mahinang sinabi,
medyo maganda ang kapistahan ng pagdiriwang, sa tingin mo ba kontrolado mo na ang lahat? Ngayon, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Little Beast, ang laki talaga ng tono mo, sa iilan lang sa inyo, gusto mo na kaming lahat ipadala sa impyerno, ano sa tingin mo? Ngumisi si Seth Jordan at marahas na sinabi, kung patuloy kang nagtatago, talagang hindi ka namin mahanap ng sabay-sabay. Simula nang lumitaw ka, hindi ka na makakaalis ngayon. Munting hayop, isasama kita sa libingan ng aking anak. Umungol din si Hannah Stern kay Manuel Bennett. Matiim na tinitigan ni Silas Jordan si Manuel Bennett at umungal, ikaw aso, napilayan mo ang isang kamay at isang paa ko noon, ngayon ay babayaran kita ng 100, 1,000 beses. Kabanata 346, Kabanata 346, Lolas. Aming guro, nandito na tayo. Ang mga gwardya mula sa iba't ibang malalaking pamilya na nakatalaga sa malapit ay sumugod mula sa lahat ng direksyon, halos 1,000 sa kanila. Bukod dito, ang mga tagapag-alaga na ito ay pawang mga martial artist, na ang pinakamahina ay nagtataglay na ng post-heaven stage cultivation. Magaling, haha, magaling. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Macy Harper. Ang iba sa eksena ay nagsiwalat din ng mga ngiti na may buong pagtitiwala sa kanilang mga puso. Ngumisi si Jared Harper, Manuel Bennett, alam kong magaling ka sa martial skills. Ngunit, ano ang tungkol dito? Sa sobrang dami namin dito, pati na ang mysterious Dr. Sect Elders, Protectors at Perkins Family Guardians na sumusuporta sa amin, ano ang maaari mong ipaglaban sa amin? Si Maria Harper, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay natuwa rin, bastard, sa tingin mo ba, isang bumpkin mula sa kanayunan, ay maaaring makipagkompetensya sa aming mayamang pamilya? Masyado mo lang pinahahalagahan ang sarili mo. Tawa rin ng tawa si Dion Whale, Manuel Bennett, your time has come. Munting hayop, pinakulong mo sina Ana at Alma, ang aming pamilyang Luis ay tutol sa iyo. Ang langit ay nanunood, at sa wakas ay masusumpungan mo ang iyong wakas. Umungol si Channel Luis na puno ng galit ang mga mata. Lahat ng tao sa silid ay tumingin kay Manuel Bennett ng mapanukso, hindi man lang siya siniseryoso. Natapos na ba kayong lahat mag-usap? Mahinahong tanong ni Manuel Bennett. Nanunuya si Perry Perkins, anak, huwag kang magpanggap na kalmado at nakolekta dito. Sa palagay mo ba ay maaari mong palitan ang mga talahanayan ngayon sa iilan lamang sa inyo? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Manuel Bennett, sa tingin mo ba iilan lang tayo? Ano pa? Tumingin si Silas Jordan kay Manuel Bennett na parang tanga, kung may mga taong tutulong ka, tawagan mo lang sila ngayon. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita ng rumble rumble rumble. Biglang naramdaman ng lahat ng nasa eksena ang pagyanig ng lupa at narinig ang dagandong ng mga sasakyan. Sa lalong madaling panahon, nakita nila ang isang convoy ng mga itim na sasakyan na humaharurot dito mula sa malayo, isang malaki at siksikan na kahabaan na walang katapusan. Anong nangyayari? Bakit ang daming sasakyan bigla? Maaaring makatulong ang lahat ng ito na tinawag ng batang ito. Paano posible na ang batang ito ay makakaipon ng napakaraming tao? Paano siya, isang bumpkin, ay may ganoong kalaking enerhiya? Ang mga tao sa pinangyarihan, sunod-sunod na sumigaw sa pagkamangha, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, halos 1,000 itim na sasakyang pangnegosyo ang dumaan, huminto sa hindi kalayuan sa Villa. Bumukas ang mga pinto ng kotse, at mahigit 10,000 tao ang lumabas sa mga sasakyan, naglalakad patungo rito ng may napakagandang momentum. Kabilang sina David Herdman at Sheridan Jules sa mga nangunguna. Kasama rin sina Cock Lepow, Leslie Tolkien, Jimmy Forbes, at Frey Zak, ang 4 na troublesome kings, na tuwang-tuwa na halos hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili. Nang malaman nilang nandito sila para tumulong kay Manuel Bennett, tuwang-tuwa silang lahat. Mr. Bennett, nandito na tayo. Kuya Bennett, nandito na tayo. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga tao, kasing lakas ng kulog ang boses, nanginginig ang eardrums ni na Seth Jordan at iba pa.
Habang ang mahigit 10,000 tao ay sumulong, ang 1,000 higit na mga tagapag-alaga, pati na rin si Seth Jordan at iba pa, ay namutla sa takot, at sunod-sunod na umatras. Noong naging malapit na sila, sunod-sunod na yumuko sina David Herdman at Sheridan Jules, sabay-sabay na sumisigaw. Mr. Bennett, dumating na ang 19 na River City Martial Arts Halls natin, na may kabuuang 3,000 malakas. Mr. Bennett, dumating na ang ating 32 River City Business Association, na may kabuuang 8,000. Napakabuti, pinaghirapan mo. Tumango si Manuel Bennett, lumingon, at tumingin kay Seth Jordan at sa iba pa. Sa sandaling ito, si Seth Jordan at ang iba pa ay tulala, nanginginig ang buong katawan, namumutla ang kanilang mga mukha, at tumutulo ang malamig na pawis. Mahigit 10,000 tao. Ito ay higit sa 10,000 tao. Hindi pa nila nakita ang gayong nakakatakot na pormasayon ng labanan. Maging ang Grand Elder at ang 4 na tagapagtanggol ng Mysterious Doctor Sect ay kumikibot ang mga kilay, malinaw na nanginginig din. Si Maria Harper ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumirit, "Damn it, kailan ba nakaipon ng ganoong enerhiya ang bumpkin na ito?" Nakuha niya ang 19 na Martial Arts Hall at 32 Business Association para sundin ang kanyang mga utos. Silas Jordan's face changed unpredictably, no wonder hindi na ginulo ni Sheridan Jules and his team ang batang ito. Nagkasama na sila. Perry Perkins gritted his teeth and said, "I really underestimated this damn thing. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Jared Harper sa nakakatakot na tono. Sinubukan ni Silas Jordan na pakalmayan ang sarili, "Huwag kang matakot. Hindi ba nandyan pa rin ang Mysterious Doctor Sect Elder at Law Protector? Hanggat maaari nating patayin si Manuel Bennett, sila ay magiging walang pinuno, at ang iba ay hindi magiging alalahanin." Lahat ay tumango at umaasa lamang sa Mysterious Doctor Sect Elder at Law Protector. Sa oras na ito, ang buong eksena ay naging tahimik, at ang kapaligiran ay masyadong mapang-api. Huminga ng malalim si Seth Jordan at galit na sumigaw, "Anak, naglakas loob kang tipunin ang napakaraming tao para patayin ang pamilya ko sa Jordan, wala kang batas. Lawless." Lalong nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, "I am lawless. Ngayon, lilipulin ko lahat ng pamilya mo at lahat ng nasa kanila." Kasabay nito, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Patayin. Sa kanyang utos. Pinangunahan nina David Herdman at Sheridan Jules ang kanilang mga tauhan at umahan. "Pigilan mo sila! Pigilan mo sila!" Si Seth Jordan at iba pa ay sumugod sa kanilang mga tagapag-alaga, sumisigaw. Ang mahigit 1,000 gwardya na iyon ay walang pagpipilian kundi ang magnganga ng ngipin at umahan. Agad na sumiklab ang malaking digmaan. Kahit na mahigit 1,000 gwardya ay mga martial artist, hindi nila nakayanan ang pressure ng napakaraming tao. Kaya naman, paatros silang binugbog, at isa-isang bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. "Kunin mo siya, patayin mo yang anak na yan." Itinuro ni Perry Perkins si Manuel Bennett at nagbigay ng utos sa kanyang 5 Elements Guards. Ginalaw ni Zach Jordan, Calvin Mulroney, Water Star, Fire Kilin, at Earth Mountain ang kanilang mga katawan at pinatay si Manuel Bennett. Ngunit, bago pa man makalapit si Zach at ang iba pa, ginalaw ni na Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang kanilang mga katawan at direktang nakibahagi sa labanan. Golden Eagle Claw. Sky Wolf Feast. Sina Zach Jordan at Calvin Mulroney ay sumugod sa harapan, sabay-sabay na nag-swing ng claw kay Lily Tisdale at naghagis ng suntok. Ang hangin ay napunit, at ang tunog ng mga pagsabog ay nakakagulat. Gayunpaman, hindi umiwas o umatras si Lily Tisdale. Hinawakan niya ang taan na kutsilyo sa kanyang kamay, pinakilos kaagad ang kanyang tunay na chi, at pagkatapos ay tinadtad ng isang kutsilyo. Kakayahan ng blade na walang anino na tyrant. Whoosh! Habang iniaagaw ang kutsilyo, kumikinang ang talam, at lumakas ang enerhiya ng espada. Ang lupa sa harap niya ay pilit na nahati, nakakatakot na hindi makapaniwala. Si Zach Jordan at Calvin Mulroney ay tumili at lumipad palabas.
Direktang naputol ang magkabilang kanang braso nila. Hindi nagpabagal si Lily Tisdale, sumulong at sumisigaw. Mamatay. Sa isang iglap. Nag-flicker ang figure ni Lily Tisdale sa kanilang dalawa, nag-iwan ng bakas ng after images. Nang huminto si Lily Tisdale, si Zach Jordan at Calvin Mulroney ay bumagsak ng husto sa lupa, ang kanilang mga ulo ay humiwalay sa kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, hindi kalayuan. Paso Kilin Palm. Crushing Mountain Feast. Sabay-sabay na umungal si Fire Kilin at Earth Mountain, inatake ng palad at suntok si Barden Bard. Nagtama ang kamao at palad, na nagdulot ng mga pagsabog sa hangin. Sa pagharap kay Fire Kilin at sa mabangis na pag-atake ng Earth Mountain, ang bibig ni Barden Bard ay lumukot paitaas, na nagpapakita ng isang ngisi. Mahigpit siyang kumapit sa staff ng Dragon Pattern Zen at diretsyong inilabas ito. Kasanayan ng mga tauhan sa pagsuko ng demonyo. Habang umiindayog ang mga tauhan, kumikinang ang gininto ang liwanag, at sa momentum ng pagwawalis ng libu-libong sundalo, tumama ito. Sa malakas na boom, nadurog ang kanang braso ni Fire Kilin at Earth Mountain at natangay sila. Kabanata 347, Kabanata 347, nasa ilalim. Tulad ng Fire Kilin at Earth Mountain ay pinalipad pabalik. Mabilis na inilapat ni Barden Bard ang Great Movement Body Method, at agad na naabutan sila. Maya-maya pa, marahas niyang ibinaba ang kanyang Zen staff, itinutok ito sa kanila. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Fire Kilin at Earth Mountain ay lubhang nagbago nang mabilis nilang ginamit ang True Chi Shield para sa pagtatanggol. Gayunpaman, ang pagtatanggol na kanilang itinayo ay parang hindi ito umiiral. Nabasag ito ng isang hampas ni Barden Bard, at pagkatapos ay mabigat na damapo sa kanilang dibdib. Terra, Tampa. Si Fire Kilin at Earth Mountain ay bumubula ng isang subo ng sariwang dugo. Nabasag ang kanilang mga dibdib, parang dalawang bola ng kanyan, pinalipad sila pabalik at sa isang, boom, na tunog, bumangga sila sa dingding ng vilya. Nabasag ang dingding, at nadulas silang dalawa sa lupa. Nang inag ang buong katawan nila ng ilang beses, at saka sila nalagutan ng hininga. Barden, magaling. Sabi ni Lily Tisdale kay Barden Bard. Mr. Tisdale, hindi ka rin masama. Ngumisi si Barden Bard at sumagot. Kung paanong pinatay ni Barden Bard si Fire Kilin at Earth Mountain. Sa isang malayong open space area, dalawang determinadong sigaw ang narinig. Green Wave Palm. Nahuhulog na Cherry Blossom Palm. Tulad ng nangyari, sabay-sabay na inilunsad ni Prajna Bates at Waterstar ang kanilang mga palad, na hamampos sa isa't isa ng umuusbong na tunog tulad ng isang napipigang kulog. Sa ilalim ng pag-atake ng palad na ito, parehong napilitang umatras sina Prajna Bates at Waterstar. Gayunpaman, mabilis nilang pinatatag ang kanilang mga katawan. Sa isang iglap, patuloy silang sumugod sa isa't isa. Gayunpaman, habang papunta doon si Prajna Bates, isang flash ng liwanag ang naganap. Direkta niyang ginamit ang Shadow Escape skill, at nawala sa isang iglap. Biglang nagulat ang Waterstar, hindi sigurado sa nangyari at kung bakit biglang nawala si Prajna Bates sa ilalim ng kanyang relo. Ang susunod na segundo. Swish! Umalangaw-ngaw ang tunog ng breakang air. Isang itim na lamig ang bumungad sa kanyang lalamunan. Agad na nabuka ang kanyang lalamunan, at patuloy na bumubuhos ang dugo. Ho, ho, ho. Waterstar, na tinatakpan ng kanyang biyak na lalamunan, ang kanyang mga mata na puno ng pagkabigla at ayaw, siya ay nahulog ng husto sa lupa. Nang bumagsak siya sa lupa, muling lumitaw si Prajna Bates sa kanyang harapan. Sila ay nasa isang malamig na titig, at sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak siyang kuna na tumutulo ang dugo. Nang makita sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates na pinatay ang Five Elements Guard sa napakaikling panahon, isang makapal na takot ang bumalot sa puso ni Silas Jordan at ng iba pa na nakatayo sa malayo. Si Perry Perkins ay nanginginig sa galit, sumisigaw, "Damn, paano naging malakas ang tatlong ito?" Nilingon ni Silas Jordan ang kanyang ulo upang tingnan sina Neil Lee at Karen Chaplin 6,
magalang na nagsasabing, sana ang mga matatanda at tagapagtanggol ay maaaring kumilos, patayin ang tatlong ito, at patayin ang bastard na si Manuel Bennett. Tumango si Neil Lee, agad na nag-utos, Winslet, Olene Jordan, Warren, Matthew, you guys go kill those three. Oo, Fifth Elder. Ang apat na tagapagtanggol. Pumayag naman sina Culver Winslet, Olene Jordan, Sam Warren, Damon Matthew, tapos sa isang iglap, sinisingil nila sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Haha, Tara, Buda ngayon marami akong papatayin, at ililigtas kayo. Humagalpak ng tawa si Barden Bard, hawak ang dragon pattern Zen stick, at galit na galit siyang sumugod. Patayin! Malamig na sumigaw sina Lily Tisdale at Progna Bates at direktang hinarap ang pag-atake. Nakatayo lang sa malayo si Manuel Bennett, pinuprotektahan sina Julia Stewart at Progna Bates. Tungkol naman sa Five Elements Guards, the Four Protectors, hindi man lang siya interesado, mas mabuting hayaan na lang si Lily Tisdale at ang iba pang magsanay. Malamig na tumingin si Neil Lee kay Manuel Bennett na nasa malayo, nag-utos sa malalim na boses, Karen, pumunta at patayin ang batang iyon, ipaghiganti si Junior Brother Winslet. Sige. Sumang-ayon si Karen Chaplin, hawak ang mystical iron long whip, sinugod niya si Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay pumikit at ngumiti, sinabing, nasa sabik na bang hanapin ang kamatayan? Sige, uubusin kita. With that, Manuel directed at Cocklepaw, Leslie Tolkien, Jimmy Forbes and Frey Zach, who were fighting in the distance. Cock, Leslie, Jimmy, Freya, protect your sister-in-law and Morris. Oo, Mr. Bennett. Sumugod sina Cocklepaw, Leslie Tolkien, Jimmy Forbes, at Frey Zach bilang nangako at pinalibutan sina Julia Stewart at Nancy Maddox sa gitna. Gumalaw ang paa ni Manuel Bennett, at siya ay naging isang mabilis na kidlat, supong patungo kay Karen Chaplin. Anak, pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Karen Chaplin at diretsyong ibinato ang kanyang mysterious iron long whip. Bitbit ang mga hibla ng itim pulang truchi, hamampos ito kay Manuel Bennett. Ang mysterious iron long whip na ito ay parang isang itim na makamandag na ahas, tumatama ng may takot. Higit pa rito, sa sandaling ihagis ang latigo na ito, agad itong napalitan ng daan-daang malamanilim na latigo, na ginagawa itong hindi malinaw na hulaan. Old witch, ang dapat mamatay ay ikaw. Sigaw ni Manuel Bennett. Itinulak ng kanang kamay, tumagos sa mga anino ng latigo, direktang humawak sa hangin, at sinalo ang mahiwagang iron long whip. Ano? Naningkit ang mga mata ni Karen Chaplin. Wala siyang ideya na ang kanyang paglipat ay basta-basta na lang malulutas ng batang nasa harapan niya. Bago pa siya makapag-react, pinalakas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang braso, itinapon siya sa langit, at pagkatapos ay binasag siya ng malakas sa lupa. Boom! Isang malakas na ingay. Ang lupa ay yumanig at isang butas ng tao ang nabasag. Nakahiga si Karen Chaplin sa butas, walang tigil na sumisigaw, bumagsak ang kanyang katawan na parang nabali ang lahat ng buto niya, at walang tigil na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Kahit na sa kanyang mid-stage Great Grandmaster cultivation, si Karen Chaplin ay walang pagkakataon laban kay Manuel Bennett. Bago tumuntong sa departing mortality stage, maaari nang patayin ni Manuel Bennett ang Great Masters at maging ang initial stage na Martial Saints. At ngayon na ang kanyang cultivation ay pumasok na sa departing mortality stage, ang pagdurog sa isang Great Grandmaster ay mas madali. Gayunpaman, si Seth Jordan, Silas Jordan, at Jared Harper sa di kalayuan ay natigilan lahat. Paano? Paano ito? Si Karen, isang mabigat na elder, ay malubhang nasugatan sa isang round. Gaano kalakas ang batang ito? Hindi man lang ba siya mapatay ng isang Great Grandmaster? Kung hindi kayang patayin ng dalawang matanda ang batang ito, mapahamak na ba tayo ngayon? Nauutol sina Seth Jordan, Massey Harper, at Hannah Stern, tumitibok ang puso. Naramdaman nila ang lapit ng kamatayan sa unang pagkakataon. Lumakad pasulong si Manuel Bennett, tinapakan ang dibdib ni Karen Chaplin.
Tumangala siya kay Neil Lee at sinabing, "Old fella, hindi ka ba lilipat?" Ang dahilan kung bakit hindi niya agad pinatay si Karen Chaplin ay para lang i-immobilize siya at si Neil Lee, pagkatapos ay ipinasa kay Lily Tisdale para harapin. Kung tutuusin, muntik nang mamatay si Lily sa kamay nitong dalawang matandang lalaki kagabi. Nararapat lang kay Lily na personal na ipaghiganti ang maling gawaing ito. Munting hayop, ang lakas ng loob mong saktan ang junior sister ko, tiyak na papatayin kita. Galit na sigaw ni Neil Lee, hawak ang isang itim na mysterious iron longsword, at sinugod si Manuel Bennett. Sa isang iglap ng diskarte, si Neil Lee ay pumailang lang sa langit, na hinampas ang kanyang espada kay Manuel Bennett. Laurie Trevino sword skill. Whoosh! Isang espada ang nalaslas, ang itim na kulay abo na liwanag ng espada ay sumabog, true chi sweep sa lahat ng direksyon, at ang sword chi ay bumaril diretso sa kalangitan. Ang hangin ay napunit na parang kurtina, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang lupa ay hiniwa na parang tofu, gumugulong ng mga buhangin, bato, damo, at kakahuyan. Si Seth Jordan at ang iba pa na nanunood mula sa malayo ay may hitsura ng takot sa kanilang mga mata, na nagbubunyi sa napakagandang eksena. Patayin siya! Patayin! Patayin! Sabay-sabay silang umawit, halatang nasa sabik, na para bang nakita na nila si Manuel Bennett na pinatay sa pamamagitan ng isang hampas ng espada. Kabanata 348, Kabanata 348, baliw talaga ang batang ito. Ang susunod na sandali. Boom! Isang nakakabinging putok ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga buhangin, bato, at mga damo ay pumutok sa langit na parang bumubuo ng sandstorm tornado. Wala nang makakita sa mga figure ni na Manuel Bennett at Neil Lee. Patay na ba siya? Patay na ba ang asong iyon? Naikuyom ni Perry Perkins ang kanyang kamao, pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, at nagtanong. Malamig na sabi ni Silas Jordan, hindi ba halata? Hindi nakaharang ang basurang iyon sa espada ni Elder Lee. Tiyak na patay na siya nang walang pag-aalinlangan. Ngumisi si Jared Harper at sinabing, matagal nang tumatakbo ang bumpkin na ito sa River City, malapit na siyang mamatay. Sa oras na ito, unti-unting kumalat ang sandstorm tornado. Si Silas Jordan at ang iba pa ay mabilis na lumingon, para lamang makita ang isang talagang hindi kapani-paniwalang eksena. Nakita nila si Manuel Bennett na tinapakan si Karen Chaplin, itinaas ang kanang kamay at hinaranggan ang espada ni Neil Lee nang walang gasgas. How is it possible? Hinarang talaga ng batang ito. Hindi napigil ang mapabulalas ni Perry Perkins. Napatulala rin si Silas Jordan at ang iba pa, namutla ang mukha. Natigilan din si Neil Lee, nakatingin kay Manuel Bennett na parang nakakita ng multo. Talagang hinarang ng batang ito ang kanyang espada nang walang kalmo sa kanya. Misteryosong Dr. Sect Elder, ito lang ba ang mayroon ka? Masyadong mahina. Walang pakialam na sabi ni Manuel Bennett, saka isinara ang kanang kamay sa isang kamao, crack. Diretsyong binasag ang espada ni Neil Lee. Kaagad pagkatapos, pumitik ang kanang kamay ni Manuel Bennett. Whoosh! Ang putol na espada ay sumipol, sumasabog patungo kay Neil Lee. Kinilig si Neil Lee, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinuan. Ngunit, wala siyang oras para mag-counterattack, kaya kinailangan niyang umiwas sa gilid. Gayunpaman, napakabagal pa rin niya ng kalahating beat. Puche, ang putol na espada ay tumusok sa kaliwang balikat ni Neil Lee, tumutulo ang dugo. Nagpakawala siya ng isang malungkot na sigaw, ang kanyang katawan ay pasuray-suray na paatros ng ilang hakbang. Pagkatapos, bumaba si Manuel Bennett sa tiyan ni Karen Chaplin gamit ang kanyang paa. Dir-diretsyong nadurog ang tiyan ni Karen Chaplin sa isang sigaw. Napakalamig ng mga mata ni Manuel Bennett habang nakatingin kay Neil Lee at sinabing, kahit pilayin ko ang matandang bruhang ito, ano ang magagawa mo sa akin? Ang mga magsasaka na itinataguyod ng sekta na ito ay tumulong sa pamilyang Jordan na pumatay ng maraming tao mula sa mga pamilyang Stewart at Maddox sa pamamagitan ng malupit na pamamaraan na nagpakulo ng dugo ng isang tao. Kaya, wala siyang awa sa mga magsasaka na ito.
Munting hayop, dapat kang mamatay, dapat kang mamatay. Galit na galit si Neil Lee, inalog ang sirang espada mula sa kanyang balikat at sumugod kay Manuel Bennett para patayin siya. Papunta na sa Manuel Bennett. Patuloy na pinakilos ni Neil Lee ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, na nagpapataas ng kanyang momentum ng husto. Isang nakakatakot, itim na evil chi ang sumabog mula sa loob niya. Sa isang kisap mata, nilapitan ni Neil Lee si Manuel Bennett, nag-indayog ng palad na may nakakatakot na totoong chi at evil chi, at inilapat ito ng husto kay Manuel Bennett. Laurie Trevinoin Slaughter Palm. Ang palad na ito ay sumasaklaw sa lugar, at ang mga puno, dahon, at damo sa lupa ay nalanta at nabulok kaagad. Ito ay walang kapantay na kakilakilabot. Gayunpaman, hindi pa rin kumikibo si Manuel Bennett. Itinaas ang kanang kamay na may nakasisilaw na gininto ang liwanag at sinalungat ng hampas ng palad. Sa isang iglap, boom! Ang magkabilang palad ay marahas na nagsalpukan, na lumikha ng isang muffled na pagsabog. Ang lupa kung saan nakatayo ang dalawa ay yumanig ng husto, ang lupa ay nabasag, na lumilikha ng mga pattern na parang web na kumakalat sa lahat ng direksyon. Noong una ay inakala ni Neil Lee na ang hampas ng palad na ito ay sapat na upang mapabagsak si Manuel Bennett. Ngunit sa sumunod na segundo, sumili ang matinding takot sa kanyang mukha. Masyadong malakas ang enerhiya mula sa hampas ng palad ni Manuel Bennett kaya imposibleng makalaban siya. Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng crack, nabali ang lahat ng buto sa kanang kamay niya. Kaagad pagkatapos, ang enerhiya mula sa malakas na hampas ng palad ni Manuel Bennett ay patuloy na bumabalot sa lugar. Basag. Nabasag ang buong kanang braso ni Neil Lee, at bumukas ang laman habang tumalsik ang dugo. Hindi makayanan ang sakit, nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na hiyaw, at pinaalis siya. Gayunpaman, inabot ni Manuel ang kanyang kanang kamay, direktang hinawakan ang kaliwang braso ni Neil Lee, at walang awa na hinampas siya sa lupa na parang sandbag. Boom! Nabasag at nabasag ang lupa. Nakahiga si Neil Lee sa lupa, nabali ang mga buto ng kanyang buong katawan, at nasugatan din ang kanyang mga laman loob. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Walang awa si Manuel Bennett at dinurog ang tiyan ni Neil Lee sa isang tadyak. Sa sandaling ito, si Neil Lee at Karen Chaplin ay parehong naging ganap na walang silbi, hindi man lang makagapang. Tumingin siya kay Silas Jordan at sa iba pa ng mabangis na mga mata at umungal, "Gusto mo akong patayin, tama ba? Tara, subukan mo akong patayin." Ang dagandong na ito ay naging sanhi ng maraming tao na bumagsak ng direkta sa lupa, ang kanilang mga puso ay tumatakbo at ang mga mukha ay namumutla. Ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay sina Neil Lee at Karen Chaplin, at ngayon, pareho silang natalo ng walang kahirap-hirap ng batang ito at naging inutil. Nagpapanik ang lahat at hindi alam ang gagawin. Lily Tisdale, halika rito, patayin mo ang dalawang lumang bagay na ito. Tinawag ni Manuel si Lily Tisdale. Okay. Si Lily Tisdale, nakakatakas lang sa mysterious Dr. Seklo protector na si Culver Winslet, ay sumugod dala ang kanyang kutsilyong tan na may bahid ng dugo. Wag mo nang isipin yun. Umungol si Culver Winslet at sumugod kay Lily Tisdale. Ngunit bago pa man makalapit si Culver Winslet, kumidlat si Manuel at inabot ang kamay, hinawakan ang kanyang leeg. Malamig niyang wika, wag mo nang isipin na hadlangan ang paghihiganti ng kapatid ko. Bago pa siya matapos magsalita, diretsahang pinilipot ni Manuel ang leeg ni Culver Winslet at itinabi siya. Humakbang si Lily Tisdale palapit kina Neil Lee at Karen Chaplin, ang kanyang mga mata ay puno ng pamatay na hangarin at galit na patuloy na umiikot. Ang dalawang matandang ito ang muntik nang pumatay sa kanya kagabi. Kung hindi siya nakatakas, patay na siya ngayon. Nang makitang papalapit si Lily Tisdale, paos na sinabi ni Neil Lee, "Anak, hindi mo kami mapapatay. Kung papatayin mo kami, hindi ka pakakawala ng 3,000 tao sa Mysterious Doctor Sect." Nagbanta rin si Karen Chaplin, "Kung maglakas loob kayong pukawin ang aming Mysterious Doctor Sect, walang sinuman sa inyo ang magkakaroon ng magandang wakas. Tumahimik ka."
Sumigaw si Manuel Bennett, papatayin ko ang daan patungo sa iyong sekta at paksain ko ang Mysterious Doctor Sect nang hindi na kailangang kumilos ang iyong mga tao. Hehe, hahaha. Tumawa ng baliw si Neil Lee, anak, masyado kang mayabang. Sa tingin mo ba kaya mong sirain ang Mysterious Doctor Sect natin? Iyan ay lubos na katawa-tawa. Napangiti ng masama si Karen Chaplin, ang Mysterious Doctor Sect ay hindi lang tayong dalawang elder. Ang iba pang elder sa unahan natin ay mga martial arts masters, na may mga pambihirang kakayahan at spell. Kung maglakas loob kang pumunta doon, kamatayan lang ang hinahanap mo. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na palayain mo kami ngayon, kung hindi. Lily Tisdale, patayin mo sila. Umungol si Manuel, pinutol ang mga salita ni Karen Chaplin. Mamatay. Kinuyam ni Lily Tisdale ang tan knife sa magkabilang kamay at buong lakas niyang ibinaba iyon. Ang kislap ng kutsilyo ay kumislap, puno ng nakamamatay na layunin. Splatter. Ang mga ulo ni Neil Lee at Karen Chaplin ay pinugutan ng isang laslas, at sila ay lubusang patay. Sa di-kalayuan, si Seth Jordan at iba pa ay lubos na natakot. Nanghina ang mga paa ng lahat, at bumagsak silang lahat sa lupa, ang kanilang mga mukha ay namutla na walang bahid ng dugo. Hindi nila akalain na maglalakas loob si Manuel Bennett na patayin ang mga elder ng Mysterious Doctor Sect. Nakakabaliw siya. Siguradong baliw ang batang ito. Kabanata 349, Kabanata 349, higit pang masama kaysa sa mga masasama. Sina Neil Lee at Karen Chaplin ay Mysterious Doctor Sect elders. Ang Mysterious Doctor Sect ay isang tunay na sinaunang martial arts sect. Ito ay hindi isang malaking sekta, ngunit ito ay hindi isang bagay na madaling ma-provoke. Kaya, sa tingin nila Manuel Bennett ay dapat na baliw. Kung hindi siya baliw, how dare he do something like this? Ito rin ay noong pinatay sina Neil Lee at Karen Chaplin. Sina Olena Jordan, Sam Warren, at Damon Matthew, ang tatlong law protectors ng Mysterious Doctor Sect, ay pinaslang din nina Barden Bard at Prajna Bates. Tungkol naman sa mahigit 1,000 tagapag-alaga mula sa mga pamilya, lahat sila ay pinatay ng mga elite ng Martial Arts Hall and Business Association. Ang tarangkahan ng vilya ng pamilya ng Jordan ay nakasalansa ng mga bangkay sa bawat direksyon. Sa isang iglap, ang buong pasukan ng vilya ng pamilya ng Jordan ay nahulog sa katahimikan ng kamatayan. Ang mga elite ng Martial Arts Hall at Business Association ay umatras sa likod ni Manuel Bennett, naghihintay sa susunod na utos ni Bennett. Si Seth Jordan at ang iba pa ay nakatitig ng walang laman sa eksenang nasa harapan nila, takot na bumubulusok mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, na pumupuno sa kanilang mga puso at isipan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang lahat ng mga tagapag-alaga ay patay na. Patay na ang lahat ng mga Panginoon ng pamilya Perkins. Patay na ang lahat ng mga master ng Mysterious Doctor Sect. Wala na silang suporta. Mr. Bennett, please spare us. Nakikiusap kami na pakawalan mo na kami at maawa ka sa amin. Hindi na kami mangangahas na uulitin pa. Sa oras na ito, ang isa sa mga may-ari ng pamilya ay lumuhod at nagsimulang humingi ng awa kay Bennett. Mr. Bennett, kami ay kumikilos lamang sa utos ng mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern na salakayin ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Hindi namin iyon intensyon. Mr. Bennett, mangyaring iligtas ang aming buhay. Sa hinaharap, tiyak na susundin namin ang iyong pakay. Sa pangunguna ng una, ang iba pang mga may-ari ng pamilya ay sunod-sunod ding lumuhod, yumuko kay Bennett para sa awa. Hindi pinansin ni Bennett ang mga taong ito ngunit sa halip ay dumiretso siya sa direksyon ni Perry Perkins. Takot na takot si Perry Perkins na nanginginig ang buong katawan, napaupo na paralisado sa lupa, at patuloy na umatras, nauutal, Mr. Bennett, huwag mo akong patayin, nagkamali ako, alam kong mali talaga ako. Please spare my life. Tinapakan ni Bennett ang isa sa mga binti ni Perry Perkins, nabali ito, at mariin siyang ikinulong sa ilalim ng kanyang paa, malamig na sinabing, so alam mo ba ang takot? Alam mo rin ang kawalan ng pag-asa.
Ipagpalagay ko na ang mga security guard na pinatay mo at ang mga mananaliksik na namatay kagabi ay nakaramdam din ng parehong takot at desperasyon, hindi ba? Hindi mo sila mapapatawad, at ngayon gusto mong iligtas kita, posible ba iyon? Napakasakit ni Perry Perkins na muntik na siyang mawala ng malay. Sa sandaling ito, isang tawag sa telepono ang dumating sa mobile phone ni Perry Perkins. Kinuha ni Perry Perkins ang telepono at nakitang lolo niya ang tumatawag, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Dali-dali niyang sinagot ang telepono, sumisigaw ng tulong, "Lolo, iligtas mo ako." Inagaw ni Bennett ang telepono at malamig na nagtanong, "Ikaw ba ang matandang lalaki ng pamilya Perkins?" "Ikaw si Manuel Bennett." Isang malalim na boses ang lumabas. Ang nagsasalita ay si Peyton Perkins, ang matandang lalaki ng Three Rivers Perkins family. "Ito ay," sagot ni Bennett. Sinabi ni Peyton Perkins sa malalim na boses, "Anak, maibabalik ko ang sekretong race 8 na ninakaw sa iyo ni Tyrion, at hinding-hindi ka sasalungat ng aming pamilyang Perkins. Isa lang ang kondisyon ko, hayaan mo ang apo ko." "Hey hey!" Biglang tumawa si Manuel Bennett. Hindi masaya si Peyton Perkins, "Ano ang tinatawanan mo?" Sinabi ni Bennett sa malalim na boses, "Nagdulot ng kaguluhan ang apo mo sa River City, pinatay ang napakaraming tao ko, at ngayon gusto mong palayain ko siya. Sa tingin mo, posible ba ito?" Galit na sinabi ni Peyton Perkins, "Anak, makinig kang mabuti. Kung may mangyari sa apo ko, hindi lang kita papatayin kundi pati lahat ng tao sa paligid mo." Sumambulat ang malamig na tawa ni Bennett, "Hindi mo na ako kailangang hanapin, hahanapin kita. Hugasan mo ang iyong mga leeg at hintayin mo ako." Pagkatapos noon, itinaas ni Bennett ang kanyang kanang kamay at malakas itong hinampas sa ibabaw ng ulo ni Perry Perkins. "Ah!" Napakalungkot na sigaw ni Perry Perkins, dumudugo ng husto ang kanyang ulo, at ang kanyang mga laman loob, 8 pambihirang meridian, at 4 na paa at daang buto ay nabasag lahat. "Tyrion! Tyrion!" Galit na umungol si Peyton Perkins, "Bata, ang aking pamilyang Perkins ay susumpaang mga kaaway sa iyo." Hindi nag-abalang pakinggan ni Manuel Bennett ang daldal ng matandang lalaki at dinurog ang kanyang cellphone sa kanyang kamay. Matapos patayin si Perry Perkins, hakbang-hakbang si Manuel Bennett patungo kay Jared Harper. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, nagbago rin ang estado ng pag-iisip ni Manuel Bennett. Masyadong simple ang nakaraan niya. Naisip niya na hanggat hindi niya ginagalit ang mga taong ito, hindi rin siya guguluhin ng mga ito. Hanggang ngayon ay napagtanto niya kung gaano siya mali. Hindi mababago ng masasamang tao ang kanilang kalikasan dahil lamang sa awa ng isang tao. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malupit kaysa sa masasamang taong ito makakaligtas ang isa. Kung hindi mo aalisin ang ugat sa pagputol ng damo, ito ay tatubo muli kapag humihip ang simoy ng tagsibol. Mula ngayon, hindi na siya magpapakita ng anumang awas sa kanyang mga kaaway. Tungkol naman sa mga nang-aasar sa kanya, isang salita, patayin. Nang makita si Manuel Bennett na papalapit, si Jared Harper ay desperadong yumuko, humihikbi at humihikbi, "Mr. Bennett, mali ako. Hindi kita dapat sinalungat o inatake ang mga pamilyang Stewart at Maddox. Mangyaring maging magnanimous at iligtas ang aking buhay. Hanggat iniligtas mo ang aking buhay, aalis ako kaagad sa River City at hindi na babalik." Malamig na tanong ni Manuel Bennett, "Iniligtas mo ba ang buhay ng mga taong iyon sa pamilyang Maddox na iyong pinatay?" I deserve to die. I deserve to die." Sinampal ni Jared Harper ang sarili sa kaliwa't kanan, tinamaan ng malakas ang sariling mukha. Ngayon, gusto lang niyang mabuhay. Hindi na mahalaga ang dignidad at pagmamataas. Matigas na sinabi ni Manuel Bennett, "Karapat-dapat kang mamatay, kaya ipapahatid na kita ngayon din." Bago pa man bumaba ang boses niya. Bang! Direkta siyang sinipa ni Manuel Bennett sa dibdib. Pa! Si Jared Harper ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang mga buto sa dibdib at mga laman loob ay nadurog lahat ng sipa, at lumipad palabas. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, tumigil siya sa paghinga. Hayop, ibalik mo sa akin ang buhay ng anak ko."
Umuungal si Massey Harper, nagpupumiglas na makasakay kay Manuel Bennett. Mamatay. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, at isang totoong ang bumaril, na direktang tumagos sa noo ni Massey Harper. Ah! Tulong! Tulong! Ang iba ay sumisigaw, nagpupumilit na bumangon mula sa lupa, sinusubukang makatakas. Ngunit pinigilan silang lahat ng mga tao sa Martial Arts Hall at Business Association, hindi pinapayagan ang isa na makatakas. Matapos patayin si Jared Harper, ibinaling ni Manuel Bennett ang kanyang tingin kay Silas Jordan. Sa sobrang takot ni Silas Jordan ay nanginig ang kanyang kaluluwa, at lumuhad siya na may, plop, na mamaos na nagmamakaawa, "Mr. Bennett, please spare my life, spare my life, I don't want to die, I don't want to die." Ayaw mong mamatay. Walang pakialam na tumingin si Manuel Bennett kay Silas Jordan, sa tingin mo ba ang mga taong iyon mula sa pamilyang Stewart ay karapat-dapat na mamatay? Lumuhad din si Seth Jordan sa tabi niya, nakikiusap, "Mr. Bennett, hanggat maaari mong iligtas ang buhay ko, handa kaming ailay ang lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Gusto mong gumamit ng pera para iligtas ang iyong buhay." Ngumisi si Manuel Bennett, "Managinip ka." Habang nagsasalita siya, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at hinampos ito sa ulo ni Silas Jordan. Ngunit, sa sandaling bumaba ang kanyang palad. Swish! Umalangaw-ngaw ang isang matalim na tunog ng basag na hangin. Nang makita nila ang isang espadang nakabalot sa green fruit tree, bumaril ito patungo kay Manuel Bennett. "Kuya Bennett, mag-ingat ka." Si Barden Bard, na pinakamalapit, ay sumigaw sa alarma. Mabilis na nag-react si Manuel Bennett, tumalikod at hinampas ang kamay niya. Kabanata 350, Kabanata 350, giving you 1 minute. Klang! Isang malutong na tunog. Direktang pinalis ni Manuel Bennett ang espada gamit ang isang hampas ng palad. "Anak, ang lakas ng loob mong pumatay ng mga taga-Jordan family, ang lakas talaga ng loob mo." Isang makapal na boses ang dumating. Lahat ng taong naruroon ay napalingon. May nakita silang tatlong figure na naglalakad palapit sa kanila. Ang nangunguna sa daan ay isang binata na medyo kamukha ni Silas Jordan. Ang binatang ito ay nakasuot ng asul-berde na mahabang damit, na may matangkad at tuwid na figure, guwapong katangian, at may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Sa likod niya ay isang binata at babae. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na mahabang damit, at ang babae ay nakasuot ng lila na mahabang balabal, na parehong may hawak na espada. Ang tatlong kabataan ay may pambihirang ugali, na may haplos ng pagmamataas sa kanilang mga mata, hindi sineseryoso ang sinumang naroroon. Pagkatapos ng panandaliang maramdaman ang kanilang pagtatanim, nalaman ni Manuel na silang tatlo ay hindi mahina. Ang binata na nakasuot ng asul ang may pinakamataas na paglilinang, na umabot sa yugto ng Early Great Master. Ang dalawa pang binata at babae ay nakakagulat na nagkaroon din ng Grandmaster Perfection Cultivation. Walang alinlangan, ang tatlong kabataang ito ay hindi karaniwan. Nang makita nila ang binatilyong ito na nakasuot ng asul na damit, unang nagulat sina Seth Jordan, Silas Jordan, at iba pa mula sa pamilyang Jordan, at pagkatapos ay nagpakita ng kagalakan ang kanilang mga mukha. Jared Colton, third brother. Sina Seth Jordan at Silas Jordan at iba pa ay tuwang-tuwa na tumawag. Ang nakaasol na binata na ito ay ang ikatlong kapatid ni Silas Jordan, si Jared Colton. Nang makitang dumating si Jared Colton, biglang nagkaroon ng kumpiyansa ang mga miyembro ng pamilya ng Jordan. Diretso na tumayo si Silas Jordan at tumingin kay Manuel Bennett, mayabang na sinabi, "Anak, ang pangatlong kapatid ko ay direktang disipulo ng Third Elder of 10,000s of Swords Gate, isang kilalang martial arts sect. Siya rin ang pinakamatalinong alagad sa mga nakababatang henerasyon ng 10,000s of Swords Gate. Now that my third brother is back, you can just dream about doing anything to our Jordan family. Mr. Jordan, followers mo kami, please make sure to protect US. Hanggat malagpasan natin ang krisis na ito, handang ibigay ng pamilya Whale natin ang kalahati ng ating mga ari-arian."
Ang aming pamilyang Lewis ay handang mag-alok din ng kalahati ng aming mga ari-arian. Sa sandaling ito, ang mga may-ari ng pamilya ng iba pang mga pamilya ay tumayo ng sunod-sunod, na nagmamakaawa para sa proteksyon ng pamilyang Jordan. Proud na sabi ni Seth Jordan, "Huwag kang mag-alala, kasama ang pamangkin kong si Jared dito, wala ni isa sa inyo ang mahihirapan ngayon." Haha, ang galing. Salamat, Mr. Jordan. Ang mga may-ari ng pamilya ng iba pang mga pamilya ay tumawa, nakakaramdam ng kumpiyansa sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga mata kay Manuel Bennett ay hindi na napuno ng takot tulad ng dati. Sa oras na ito, lumapit si David Herdman at bumulong, "Mr. Bennett, 10,000s of Swords Gate ay isang pangunahing sekta ng martial arts ng sinaunang martial world, malayo pa sa Mysterious Doctor Sect. Maging ang General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance ay kailangang magbigay ng kaunting mukha sa 10,000s of Swords Gate. Kung maaari, huwag kang gumawa ng kalaban sa 10,000s of Swords Gate. Depende kung alam nila ang sitwasyon." Walang pakialam na sagot ni Manuel Bennett. Natigilan si David Herdman. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi kaya sinadya talaga ni Manuel Bennett na harapin ang 10,000s of Swords Gate. Kung iyon ang kaso, maaaring maging talagang magulo ang mga bagay. Tumangala si Manuel Bennett kay Jared Colton at sinabing, "So, gusto mong manindigan para sa Jordan family?" Hinawakan ni Jared Colton ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang kamay sa likod ng kanyang likod, nakatingin ng masama kay Manuel Bennett, "Hanggat ako ay narito, hindi mo mahahawakan ang isang buhok ng sinuman mula sa pamilyang Jordan." Mayabang ding sinabi ng babaeng nakasuot ng kulay ube, "Anak, hindi kami isang bagay na kaya mong i-provoke. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka na dito kasama ang iyong mga tao." Gayunpaman, si Manuel Bennett ay nanatiling hindi natinag, na may kalmadong tingin at walang kahit isang ripple sa kanyang mga mata. Mataimtim na sinabi ng binata na nakasuot ng itim, "Anak, hindi mo ba narinig ang sinabi namin? Bilasan mo at umalis ka. Damn it, so what if 10,000s of Swords Gate, sa tingin mo nakakamangha ka? Ano ba yang pinagpapanggap mo?" Biglang nagalit si Barden Bard at sumigaw ng malakas. "Mabahong monghe, hinahanap mo ba si kamatayan?" Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tumingin kay Barden Bard ng malamig. Si Barden Bard ay hindi natakot at sumigaw, "I am looking for death. Do you have the guts to kill me? How dare you?" Sa isang biglaang sigaw, ang figure ng lalaking nakaitim na damit ay kumikislap, nag-iwan ng isang after-image habang ang kanyang espada ay tumutok kay Barden Bard. Whoosh! Ang espadang ito ay kasing bilis ng isang shooting star, ang sword chi nito ay crisscrossing, at ang layunin ng pagpatay nito ay nagngangalit. Mabilis na nag-react si Barden Bard, itinaas ang kanyang staff ng Dragon Pattern Zen para harangan. Ding! Ang mahabang espada ay bumangga sa mga kawani ng Zen, na gumawa ng isang malinaw na tunog. Ang totoong chi ay lumundag, lumipad sa lahat ng direksyon, napakaganda. Gayunpaman, pilit na pinigilan ni Barden Bard ang espada ng lalaking nakasuot ng itim, nang hindi umaatres ng kalahating hakbang. Bahagyang nagulat ang lalaking nakasuot ng itim at sinabi, "Mabahong monghe, mayroon kang kaunting lakas. Susunod, gusto kong makita kung mahaharang mo pa ang espada sa kamay ko." Habang nagsasalita siya, pinitik ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang pulso, at humiwalay ang kanyang espada kay Barden Bard. Ang espadang ito ay walang katapusan na matalas, mas nakakatakot kaysa sa nauna. Hindi umiwas o umatras si Barden Bard, direktang inindegiway ang kanyang staff ng Dragon Pattern Zen at binasag ito. Sa isang iglap, klang! Nagbanggaan ang espada at staff, na lumikha ng nakakatakot na impact sound. Ang tunay na chi at sword chi ay magkakaugnay, kumakalat sa mga alon, na nagwasak sa lupa. Sa ilalim ng banggaan na ito, si Barden Bard at ang lalaking nakaitim na damit ay parehong napaatras. Pinatatag ni Barden Bard ang kanyang katawan matapos mapaatras 7 o 8 metro.
Ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nagpatatag ng katawan hanggang sa napaatras siya ng mahigit 10 metro. Nang makitang dehado siya, ang lalaking nakaitim na damit ay napahiya at agad na nagalit. Mabahong monghe, papatayin kita. Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay umungal sa galit, itinaas ang kanyang espada at muling sumugod. Magwala ka! Sigaw ni Manuel Bennett, diretsyong hinampas ang palad niya. Ang tila ordinaryong hampas ng palad na ito, sa sandali ng pagtama, ay sumabog ng may lakas na parang avalanche at tsunami. Nanliit ang mga pupil ng lalaking nakasuot ng itim, at sa isang pitik ng kanyang palso, ang kanyang espada ay sumama sa hampas ng palad. Klang! Sinabayan pa ng nakakabinging tunog ng banggaan. Direktang pinalipad ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Kuya Livingston. Bulalas ng babaeng nakasuot ng lila at mabilis na sumugod para alalayan ang lalaking nakaitim na damit. Nagdilim ang mukha ni Ronald Kinsey at nagtanong, Sinclair, are you alright? Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagluwa ng isang bibig ng malabo na chi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Manuel Bennett, at umiling, I'm fine. Galit na tumitig kay Manuel Bennett ang babaeng nakasuot ng lila at pinagalitan, ikaw bastard, how dare you attack Brother Livingston, kilala mo ba kung sino kami? Wala akong pakialam kung sino ka. Pinunasan ni Manuel Bennett ang kanyang malamig na mga mata sa kanila at sumigaw, binibigyan kita ng 1 minuto upang mawala sa aking paningin. Ngumisi ang babaeng nakasuot ng lila, bata, hindi pa nakakita ang babaeng ito ng kasing yabang mo. Makinig, ang dalagang ito ay si Mandy Luis, ang anak ng leader ng sekta ng 10,000s of Swords Gate. Si Brother Livingston ay anak ng vice leader ng 10,000s of Swords Gate, Neil Livingston. Si Kuya Jordan ang pinakamagaling na alagad ng ikatlong elder ng 10,000s of Swords Gate at ang first heavenly genius ng ating sekta. Are you braindead para sa pangahas na I-provoke kami? Nang marinig ito, malaking pagbabago ang mga mukha ni na David Herdman, Jerry Chaplin, at ng iba pa, at hindi maiwasang manginig ang kanilang mga katawan. Malinaw na hindi nila akalain na ang binata at babae, bukod kay Ronald Kinsey, ay magkakaroon ng ganoon kalakas na pinagmulan. Ang anak na babae ng 10,000 ng pinuno ng sekta ng Pintuang Taybak. Ang anak ng 10,000s of Swords Gate's vice-sect leader. Kung talagang maglakas loob si Manuel Bennett na salakayin ang 3 kabataang ito, magdudulot ito ng malaking kapahamakan.